Ikaw, bakit mo ooperahan ang pasyente ko na walang pahintulot mula sa akin? Kayo, ilabas nyo na ang pasyente! Bilisan nyo! Opo, sir. May hihingin akong pabor sa inyong lahat. Anong pabor? Kung bagsak ulit ang pasyente, magiging delikado na kayo. Ako, tanda ang pasyente nang naoperahan ko kaysa sa'yo. Tumigil ka na, huwag ka na magmagaling! Dr. Joe, hindi naman tamang manakit kayo. Saro, huwag kang makialam. Pwede ba wag mo akong pagsalitaan ng ganyan? Sumasagot ka pa? Hindi mo ba kilala kausap Anong mo? ginagawa niyong lahat dito sa labas ng operating room? Dr. Josephine, ganito bang tinuturo mo sa mga doktor mo? Kayo, ganito ba kayo magdisiplina? Nananakit? Ano? Tama na doktor. Buti pa. Bitiwan mo ako! Hayaan niyo na lang sila. Hayaan mo na sila. Bitiwan mo ako, sabi! Alis lang tayo rito. Ano ba? Bitiwan mo ako! Doktor, tayo na! Tama na! Ayos ka lang? Ano bang ginawa mo? Nakita ko na ang pasyente. Para sa second round ng kompetisyon. Nakita ko na ang pasyente para sa second round natin. Tignan niyo yun. Nagkagulo rito dahil lang sa pasyenteng yan. Anong tingin mo? May pagdurugo sa palibot ng stent na naka-implant sa RCA. Yan ba ang pinaplano mong operahan? Sa ganyang mga kaso, kusang tumitigil ang pagdurugo. Hindi mo na kailangan mag-alala maliban na lang kung magkaroon ng Paano nga cardiac kung tamponade. mangyari sa kanya yun? Malabang tumigil ang pagdurugo kung sakaling magkaroon man siya ng cardiac tamponade. Mukhang hindi rin titigil ang pagdurugo kahit bigyan pa natin siya ng gamot. Dapat internal medicine ang sumagot niya. Ba't hindi natin subukan para malaman? Sinabi mo nung nakaraan na ako ang pumili ng pasyente para sa labang ito. Kaya, siya ang pasyenteng napili ko. Kung ganon, mananalo ang mag-oopera. Oo. Kapag nasagip mo ang buhay ng pasyente, ikaw ang panalo. Okay, sige. Dr. Han? Tara na. Alam mo, nagugustuhan ko ng kompetisyon. Gawin natin 100 rounds? Ay, kapag si Dr. Han ang nag-opera, matatalo ka na sa round na to. Ay, okay lang yun. Basta masagip ang buhay ng pasyente. Dr. Park naman. Huwag kang mag-alala. Kahit na manalo siya, 1-1 pa rin ang laban. Mananalo tayo sa huling laban. Di ba? Bye-bye. Joseph, kaya mo bang gawin yan? Kakayanin. Dahil kung hindi, maaaring bawian ang buhay ang pasyente. Siguradong magagalit ang internal medicine. Hihingi ako ng permiso sa director. Papayag naman siya kung nalaman niyang isa tong komplikasyon ng operasyon. Paano na lang kung sakaling hindi ito magtagumpay? Ibig sabihin, Baka isang aksidente pala to, di ba? Paano kung nagkamali ang internal medicine at itinatago nila sa atin ang pagkakamali nila? Anong year na siya? Nasa third year na po siya, Director O. Hinayaan mo siyang gumawa ng stent surgery. Dapat ikaw ang gumagawa nun ah. Pasensya na po, Director. Umalis ka na. patawad po. Patawad po. Anong gagawin natin ngayon? Pwede tayong kasuhan ng pamilya ng pasyente kapag nakarating sa kanila na estudyante pa lang nag-opera. Turuan mo siya ng leksyon. At ilipat mo na siya. Gagawin ko po yan, Director O.
Hindi pa alam ng pamilya niya. Opo. Anong lagay niya? Meron pong konting pagdurugo. Pero mukhang titigil naman po ito ng kusa, Director. Magaling. Dapat tumigil. Kung hindi, katapusan na nating dalawa at ang ospital. JJ! Ano ba yan? Ito. Ito, ilalagay ko sa buhok mo. Ay, nako. Bagay ba? Bagay na bagay. Salamat, anak. Mas mabilis akong gagaling kung gagaling ka na rin. Gusto ko nang kalimutan ng lahat, pati na rin kayong dalawa ni John. Anak mo siya. Pagod na ako sa'yo. Si Dr. Park, andito na siya. Oh, Dr. Park. Hello. Kumusta ang mama mo? Ayos naman. Bakit hindi pa siya inooperahan? Nagka-problema lang ng konti, pero malapit na siyang operahan. Ikaw mag-oopera? Baka nga ako o kaya naman ang head ng thoracic surgery. Head ninyo? Si Dr. Joseph Han. Medyo masungit lang ng konti pero magaling siya. Pero mas gusto ko kung ikaw. Napakalapit ng loob mo sa mama mo, no? Siyempre naman, mama ko siya eh. Mama mo? Si Teddy Kim ito. Hinahanap po kayo ng Prime Minister, sir. Pakisabi nasa labas ako. Ano pong sasabihin pag ginanong kung nasan kayo? Nag-deliver ako ng teddy bear. Alam niya na kung saan yun. Nandito ka na. Wala ka bang mama, Dr. Park? Hindi katulad ng mama mo ang mama ko. Anong ibig mo sabihin? Kalimutan mo na yun. Ayan ang papa mo. Papa! Oh, kayo pala, Master. Mauta ka na, ha? Ano sinasabi niyo? Inilipat mo na. Ang responsibilidad kay Chief Han. Para lang po sa ikabubuti ng pasyente kaya ako ginawa yun. Oo, isang pasyente na pwede tayong sampahan ng kaso lahat. Ang mga taga roon sa internal medicine ang sumablay ngayon. Isang third year ang gumawa ng stent surgery. Imbes na ang profesor nila. Patawarin niyo po ako, sir. Yan lang po ang pwede kong sabihin. Isang bagay lang ang gusto kong malaman, Dr. Kim. Ikaw ba talaga ang nag-opera sa pasyente? Kapag isang estudyante ang nag-opera at hindi alam ng pamilya ng pasyente, magsasampa sila ng kaso laban sa ospital. Hindi ito maganda. Ang alin? Paano kung tumanggi si Dr. Han na gawin ng operasyon? Ay, hindi mo na dapat binoproblema yan. Kung hindi niya gawin, 2-0 ang laban. Talo na siya. Ay, naku, alam mo ba minsan? Nagdududa na talaga ako sa'yo. Bakit? Doktor ka ba talaga?
Natural, doktor ako. Hindi ako pasyente. Para kang pasyente na malala na ang sakit. Baka ikaw ang pasyente. Kainis to. May nahanap ka ng pasyente para sa laban niyo. Opo. Si Dr. Park po ang nakahanap. Pumayag naman po ako. Talaga? Sige nga. Patingin ako. Simple lang po ito. Pag nagtagumpay ang operasyon, makakapuntos ako kay Dr. Park. Wag yan. Iba na lang. Pag hindi ko ginawa ang operasyong ito, si Dr. Park ang mag-o-opera sa Prime Hindi pa rin Minister. ako papayag. Dahil ba baka mademanda sila? Alam mo tungkol dyan? Pero gusto mo pa rin gawin ang operasyon? Kung dahil lang naman doon, sabihin nating nagkamali nung unang beses. Sa tingin mo ba, hahayaan na lang yun ang pamilya ng pasyente? E di kukumbinsin ko sila. Kukumbinsihin. Mali. Dapat mo silang takutin. Lahat ng taong kinumbinsi namin noon, nagdemanda pa rin. Kapag wala tayong ginawa, lalala ang kalagayan niya. Baka mauwi pa sa kamatayan. Napakaraming pasyente ang namatay sa komplikasyon. Mabubuhay siya kung ooperahan natin siya. Hindi tama ang magsawalang bahala na lamang tayo dahil takot tayong mademanda. Ang internal medicine lang bahala sa kanya. Pero Director! Tigilan mo na ang kasong ito, Dr. Han. Kapag merong nakaalam na isang estudyante ang gumawa ng operasyon at tulad noon, malabo nang piliin tayo ng Prime Minister para sa operasyon niya. Maayos ang gusto't kung ooperahan na natin siya ngayon. At kukumbinsihin ang pamilya ng pasyente. Itigil mo na yan! Nakalimutan mo na ba nang lumuhod ka sa harap ko para tanggapin kita? Anong dahilan? Anong dahilan at masyado ka nag-aalala sa pasyente ito? Pagpasensyahan niyo na po ako. Pero bilang isang doktor, Bilang isang doktor, hindi ito katanggap-tanggap para sa'yo. Sige, kung talagang ipipilit mo ang kagustuhan mo yan, siya na ang kunin yung pasyente. Okay, Direktor. Ha? Sa opisina niyo po? Okay. Sige. Opo. Papunta na po ako riyan. Okay. Tumayo ka Bakit na. ba? Gusto ko makausap ng direktor ng ospital. Ayoko naman siya makausap eh. Ay, sus. Tama na yan at sumunod ka sa akin. Bilisan mo. Ay. Direktor. Tungkol ito sa ikalawang laban ni Chief Han. Ang alam ko po, nagkausap na silang dalawa tungkol dito, Direktor. Alam ko yan! Sumunod kayo sa akin. Siguro naman alam niyo na kung sino siya. 1-0 ang laban. Opo, 1-0. Ang magdedesisyon sa bagay na ito ay kayong dalawa. Isa lang ang kinakailangan. Mananalo ba kami kung magiging matagumpay ang operasyon? Hindi. Mananalo ang hindi mag-oopera. Ha? Ang mag-oopera sa pasyente ang matatalo, naintindihan nyo? May isang talo na si Chief Han. Kapag inooperahan mo ang pasyente, magiging dalawa na yun, tama? Best of 3 ang laban, kaya hindi na kailangan ay ikatlo. Matatapos na ang laban, Chief Han. Nakuha mo. Hanggang bukas lang ang palugit. Kung walang mananalo sa inyo ngayon, hahanap tayo ng ibang pasyente para sa sunod na laban. Ooperahan mo ba ang pasyente? humanap na lang tayo ng iba. Delikado ang lagay niya. Nakikita mo naman eh. Sige, ako nang gagawa. Basta ipahiram mo sa akin ang quack doctor mo ah. Hindi magiging madali ang operasyong ito. Uy, Dr. Park!
Ako mag-o-opera sa kanya. Huwag ka mag-alala. Totoo ba yan? Kailangan, bumuo lang muna ako ng isang grupo para sa kanya. May pupuntahan na naman tayo. Sige mamaya na ulit. Maraming salamat! Bye! Tanggalin mo nga yan! Ano ba naman kayo? Umalis ka na nga. Mag-day off ka na lang. Umalis? Ay, hindi. Pwede naman sa bahay ka lang hanggang ipatawag kita. Master, hindi na kailangan yan. Huwag matigas ang ulo. Kapag inumpisahan mo ang operasyon, magtatapos ang pagkakaibigan natin. Wala namang mawawala sa akin pag ginawa ko yun. Hindi mo kailangan ng pera? Kailangan mo pang bawiin ang girlfriend mo, di ba? Oo. Tama ka dyan. Pero may isang round pa naman kahit matalo tayo ngayon. Hindi pwede. Dali, umalis ka na. Sige na. Sige na. Halika na. Sige na, si Josephine lang ang makikinabang kapag inopera mo ang pasyente ng internal medicine Matutuwa rin naman ang pamilya niya pag ginawa ko yun Asikasuhin mo yung kompetisyon nyo. Walang oras para intindihin mo ang pamilya ng pasyente. Importante sa ospital, di ba? Kaya nga hindi mo dapat gawin yun Ha? Kapag nadawi tayo sa demanda ng dahil sa kompetisyon, mawawala sa mapa ang Miu Hospital, pati na rin tayo. Naku, ano ba? na ako, Master! Tumigil ka na, sumunod ka sa akin. Paalisin kita. Sige na. Ano ba yan? Sige na. Oy, sandali. Teka. Teka. Ay, salamat. Hoy, taxi! Huwag ka nang pumalag at sumama ka na lang sa akin. Okay? Sige, sakay. Sandali. Sino ka? Nasa rin lalaking yun. Ay! Hi, Carrie! Dr. Han, puno ba ang schedule mo ngayon? Dr. John Park, Bakit? May problema ba? Oy! John Park. Dr. Park, kanina pa kami pinapatawan ng senior mo. Senior? Nakalimutan mo na? Hindi ba mahigpit na magkaribal naman talaga tayong dalawa noon? Doon sa Research Institute na nag-iisang kamahalan. Magkaribal sila. Sa labas tayo. Sige. Matagal tayong hindi nakita kaya dapat magkwentuhan naman tayo. Sandali lang, may isang tanong lang po ako. Yung miniskirt, ano sa North Korea? Chopped skirt ang tawag nila. Grabe naman. Bakit ka nagpunta sa ospital kanina? Ako? Nagpunta ako kanina para bisitahin ka ron, Dr. John Park. Hindi ka ba mapapahamak sa ginagawa mong yan, ha? Hindi naman ako pupunta ron kung nagpapakabait ka Anong ibig mo sabihin? Yung pasyente ron ng internal medicine. Balita ko mag-o-opera sa kanyang siyang matatalo. May isang laban pa kahit matalo kami ngayon. Okay. Magiging 1-1 ang standing. At kaabang-abang yon. Magkakaroon pa ng finals. Hayaan mo ako na. Hindi ako nagpunta rito para makisaya sa inyo. Nandito lang ako para gawin ang misyon ko. Misyon? Higit na importante to kaysa sa misyong pumalpak na dahil sa'yo 2 taon nang nakakalipas. Para kumita ng dolyar? Anong kinalaman niyan sa operasyon ng Prime Minister sa Myungwoo Hospital? Malalaman mo yan kapag dumating na ang takdang oras at panahon. Dapat mo lang tandaan, talagang interesado ang bansa natin sa misyong sinasabi ko. Ibig sabihin may kinalaman to sa usapin sa basura? Oo, meron nga. Ang basurang yan ang nagdala rito kay Stacy. Ako ang nagdala rito sa babaeng pinakamamahal mo. Kayang-kaya ko siyang tangin paalis sa anumang oras. Patay man o buhay. Kung talagang gusto mo, matagal mo na siyang pinatay. Pero hindi ko nga ginawa. Pero kung gusto mo talaga, pwede ko namang ipakita sa iyo ang kabaitan ng ating kamahalan. Kabaitan? Pwede ka naman namin pakawalan kung gusto mo Hindi ba bumibilis ang tibok ng puso mo? Pag naiisip mo na magkakasama kayong dalawa hanggang pagtanda ninyo at wala makakapaghiwalay sa inyo. Hindi na kayo magtatago at hindi ko na rin kayo hagilapin. At isa pa,
bibigyan ko kayong dalawa ng pera para makapag-umpisa. Pagkatapos ng misyon natin. Tandaan mo, kapag natapos ang misyon, ikaw at si Stacy ay magiging maligaya. Chief Han. Nakikita mo ba? Napakaraming hadlang ang nalagpasan natin para makarating kung nasan tayo ngayon. Marami na rin ang mga kinaharap nating mga demanda, kasama na rin ang medical accidents. Pero hindi ko hinayaang mapabagsak ng mga reklamo at ng demanda na yon ang miyong mo kahit kailan. Yun ang tanging dahilan kung bakit ako pa rin ang direktor magpasa hanggang ngayon. At kung bakit tinanggap kita bilang tagapagmana. Patawad kung pinag-alala ko kayo. Ito na ang ikalawang laban. Pumili ka ng 2 pasyente na sa tingin mo, komportable ka at magpakitang gilas ka. Lagi mo tatandaan, kung gusto mo maging Diyos sa miyong mo, kailangang maging higit ka pa sa isang doktor. Simple lang naman ang gagawin sa akin, kaya huwag na kayo mag-alala. Operasyon pa rin yun, kaya kinakabahan pa rin ako. Sana nagkasakit na lang kayo na medyo matanda na ako, Papa. Bakit? Eh, Papa, nakalimutan mo na ba? Gusto ko maging doktor, hindi ba? Oo nga pala. Biro lang. Ayos lang po, Papa. Magpagaling na po kayo ngayon, ha? Tapos magkasakit na lang po kayo ulit kapag doktor na po ako. Gusto mo pa talagang magkasakit ulit ang papa mo, ha? Eh, ano ngayon? Kaya ko naman kayong gamutin, eh. Sige, baka magkasakit ako noon ng mas malala pa. Pangako mo, magiging isang magaling kang doktor, ha? Pangako yan? Pangako, Papa. Huwag mong kalimutan! Ako ang anak na lalaki ni Dawson Lee! At sayang mo ng pangalan ko! Tandaan mo yan! Tandaan mo kung sino babalik dito para makapagiganti sa ginawa mo! Kapag inoperahan mo ang pasyente, magiging 2 na yun, tama? Best of 3 ang laban, kaya hindi na natin kailangan ng 3. Matatapos na ang laban, Chief Han. Hindi ko pwedeng gawin kung pababagsakin ko ang Kastilyo. Patawarin mo ako. Okay lang bang mama ko? Mama? Uy, Ma, gising na. Lagi na lang siyang tulog kapag pumupunta ako.
Pwede naman akong tumawag ng nurse para gisingin siya. Huwag na po. Hindi siya nakakatulog sa bahay. Malubha na kasi sakit niya eh. Ano bang pangalan mo? JJ po. JJ? Kayo naman po si Joseph Han, hindi ba? Hindi. Eh ano po? Dr. Han, kilala niyo po ba si Dr. Park? Oo naman. Minsan po kasi nagkikwento siya tungkol sa'yo. Ikunukwento ako ni Dr. Park. Ang sabi niya po sa akin noon, mabait daw po si Dr. Joseph Han at isang magaling na doktor. Sigurado akong hindi niya sasabihin yan. Kayo raw pong pinakasuplado. Pero totoong sinabi niya pong magaling kayong doktor. Sabi niya sa akin, siya raw pong mag-oopera sa mama ko bukas. Kung sakaling may mangyari at hindi siya makarating, pwede po bang kayo na lang ang gumawa? Kung sinabi niyang siya mag-oopera, gagawin niya yun. Alam ko naman po yun, Dr. Han. Pero, hindi niya kasi nagawa kaninang hapon. Kung sakali na hindi niya po magawa, pwede po bang kayo na lang? Oh, JJ! Gagawin niyo po, di ba? Sige, pag-iisipan ko yan. Tingin mo ba, gagawin ni Chief Han ang operasyon? Malamang hindi. Ay, ang iniisip ko si Dr. Park eh. Bakit naman si Dr. Park? Halos mabaliw siya para lang masagip ang pasyente. Ah, Ikaw ba ang pinaglalagay niya ng anesthesia? wala siyang sinabi. Gagawin mo ba kung sinabi niya? Hindi ko sigurado. Kinuha ka ba niya para maging first assistant niya, Dr. O? Ang tawag nga niya sa akin, Dr. Quack. Sabi niya sasabihan ka raw niya ngayon. Baka dapat... Kasi sikreto lang ang operasyong ito. Pwedeng mahiram ang kamay mo. Si Dr. Park talaga. Nakakatawa siya, hindi ba? Sabi niya, naglalagas na raw ang buhok ko dahil lang sa nalagyan siya ng isang strand tapos minasahin niya ang ulo ko ng... Grabe talaga siya. Siya lang ang kilala kong ganun. Minsan nga, parang napaka-mature niya mag-isip. May gusto ka ba sa kanya? Hmm? Palagi ka kasing umingiti kapag ikinukwento mo siya eh. Nako, hindi ah. Yung lalaking yun, kung pwede nga lang isusuntukin ko siya ng ganito kalakas. Ganyan. Hindi, biro lang. Ang pataas ng pataas na housing rate ng Seoul
mula pa noong Enero na kasalukuyang taon ay bumaba na ng 0.03% kayong buwan. Ano ba naman yan? Hindi ba nila alam na delikado ang nuclear testing? Sa palagay ko po, ngayon hindi tayo nagtagumpay. Bakit naman? Bakit? Lalo bang lalala ang sitwasyon kung hihilingin natin magpaputok sila ng ilang kanyon, ha? Anong balita sa dalawang doktor? Baka matapos na ngayong araw. O kaya naman, kailangang maghintay pa tayo ng konti. Total na umpisa na nila yan. Gusto ko maging madugo ang laban. Mas madami ang kliyente natin. Sige. Dapat na rin tayo maghanda tulad ng mga tauhan natin. Sige, sir. Ibang-iba na ang panahon kaysa 20 years ago. Wala nang pakialam ang mga tao kahit magkaroon ng nuclear test ang North Korea. Siguro po, hindi na lang nila iniintindi. Marami pa rin naman ang magagaling na reporters dito. Habang patuloy na bumabalik-balik ang foreign reporters sa ating bansa. Mas marami na ang nawawala sa atin kaysa sa iniingin ng North Korea. Bakit parang natutuwa ka pa sa krisis na kinakaharap natin, Prime Minister? Pasensya na po. Para lang po maging handa tayo. Para maging handa po tayo sa pagpapatawag ng isang summit. Yan ang mga pinagpipilian kong ospital dito sa ating bansa para sa magiging operasyon ko. Yung direktor nito, di ba siya ang dating doktor ng pamilya niya? Opo, noon pa yon. Aling ospital na napili mo rito, Prime Minister? Ako po ang pipili ng ospital? Oo naman, ikaw ang dapat pumili. Heart surgery ba yon? Sige po. Ang napili ko po ay Mingguk Hospital. Lala, dito. I love you. Practice lang. Aba, baliw yata yun. Kumusta po kayo? Ano pong order? Dadaan ako to sa labas. Anong oras ang off mo? Japanese, Chinese, Shanghai cuisine, kahit na ano. Alam mo bang ang sexy mo, ha? Babango? Huwag mo kong babastusin. Sabi ko na nga, Abi. Medyo matari siya. Uy, sandali! Teka lang! Kausapin mo naman ako. Naalala ko, hindi mo pa ako kilala eh. Ako kasi yung tipong one shot, one kill. Kaya... Nako. Ang daming taong nanonood, oh. Hoy! Wow! Isaksak mo yan sa kokote mo. Bastos na mama! Ay! Aray! Naku po! Medyo masakit talaga! Ay, babae! Aray! Huy! Ano ka ba? Anong ginagawa mo rito? Okay na ba ang mama mo? Ano yun? Nagdala ako ng sandwich para sa'yo. Sakto, gutom na ako. Salamat ah. Sige ah. Gusto mong operahan ng pasyente ng internal med? Oo. Kamusta ng kamay mo? Maayos naman ah. Kailan ang balak mo? Kapag meron ng scrub team at anesthesiologist dito, kukunin mo ba si Nurse Min? Oh, bakit?
Night shift ata si Nurse Min eh. Gusto mo iba na lang? Maghahanap ako. Ah. Sige. Pwede bang ikaw nang gumawa nun? Sige. Ooperahan ni John Park ang pasyente ng internal med. Kailangan ko ang tulong mo, Dr. Yang. Akala ko ba matatalo ka kapag inoperahan mo ang pasyente? Yung ba ang dahilan? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Gusto kong gumaling ang pasyente. Tulungan mo si Dr. Park. Naiintindihan ko. Alan, magtsaa ka muna. Pwede ka bang magpaalam? At magpalipat ng night shift bukas? Dr. Han, may operasyon ka? Mamaya pa naman. Anong oras ang tapos? Simple lang naman, kaya sandali lang yon. Sabihan mo ako gawin natin ang OP cabbage. Ang sinasabi mo ba yung pasyente ng internal medicine? Wala nang iba. Pero ang... May isang pagkakataon pa tayo. Best of 3 naman eh. Alam niya din ba to? Si Gerson siya? Hindi na importante. Wag na. Wag mong gawin. Naiintindihan kita, pero hindi pwedeng wala akong gawin. Sabi mo gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sumunod na lang tayo sa kanya ngayon, ha? Nangako ako sa pamilya niya na ako mag-oopera. Diyan naman eh. Hindi ko sila pwedeng biguin. Hoy, John Park! Paano naman ako? Sinabi ko sa'yo wala na dapat final set, di ba? Kapag namatay ang pasyente, ididimanda nila ang ospital. At madidisqualify ang ospital sa pag-oopera sa Prime Minister. Paano yun? Hindi mo na kailangan problemahin yan. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat para manalo sa 3rd round ng laban. Hayaan mong operahan ko siya. Bitiwan mo siya! Sabihin mo, susundin ko ang lahat ng utos ni Gerson Cha. Tama na. Hindi yan ang gusto ko marinig. Sabihin mo na. Lahat. Susundin ko ang lahat ng utos ni Gerson Cha. Ulitin mo. Susundin ko lahat ng utos ni Gerson Cha. Magaling. Huwag mo akong susuwayin kahit kailan, ha? Ayos ka lang. Pasensya na. Napahama ka dahil sa akin. Dr. Park! Dr. Park! Dr. Joe! Kumusta ang lagi ng misis ka?
hinahanap pa namin ang eksaktong dahilan ng nangyari sa kanya. Posibleng dahil to sa genetics o kaya naman side effect na mga gamot na binibigay sa kanya. Pero bakit? Sigurado ba kayo naging maayos ang resulta ng operasyon na ginawa sa kanya? Libo-libong stent surgeries ang ginagawa namin sa loob ng 1 taon. At ang risk factor nun mababa pa sa 1%. Kahit na magkaroon pa ng komplikasyon, ibang-iba ang mga sintomas nila sa nararanasan ng misis mo. Hindi ko alam kung anong nabalitaan mo tungkol sa lagay ng misis mo. Pero ang ganyang pagdududa, makakasama lamang sa'yo. Pasensya na po. Pasensya na. Ano po nangyari? Wala kang pakialam. Tumitigil ang tibok ng puso niya dahil sa cardiac tamponade. Kami nang bahala sa kanya. Sige na! Dr. Park, Huwag kang mag-alala. Dr. Park, ooperahan niyo na po bang mama ko? Dr. Park! Dok, may problema ba? Dr. Park! Sandali lang! Dr. Park! Saan kayo pupunta? Ha? Nasaktan ka ba? Dr. Park! Dr. Park! Pakiusap po! Anong oras ang operasyon ni Dr. Park? Kinansila niya ang schedule ng operasyon mamaya. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Magiging maayos bang pasyente kahit ganon? Bakit mo natanong? Minto na naman ang tibok ng puso niya kani-kanina lang. Dr. Han, JJ, ayaw na mag-opera ni Dr. Park. Sabi mo ikaw mag-oopera. Nangako ka sa akin, di ba? Kapag hindi ginawa ni Dr. Park, ikaw ang mag-oopera. Dr. Han! Tulungan mo si Mama! Dr. Han! Nakikiusap ako! Tulungan mo ang mama ko! Tulungan niyo ang papa ko! Gawin niyo lahat ng kain niyo! Buhayin niyo ang papa ko! Dr. Han, iligtas mo ang mama ko! Dr. Han! Nakikiusap ako sa'yo, Dr. Han! Sagipin mo ang buhay ng mama ko! Dr. Han! sabi mo gagawin mo, di ba? Sabi mo ikaw ang mag-oopera! Hindi pwede. Bakit? Hindi ko kaya. Pasensya na. Kaya mo, Dr. Park. May isang pagkakataon ka pa. Hindi nga pwede. Pero nangako ka sa kanila. Bakit hindi mo gagawin? Doktor ka, di ba? Kailangan mong tuparin ang pangako mo.
Hindi ako doktor. Nagpanggap lang ako na isa akong doktor sa harap nila. Hindi ako doktor. Tigilan mo ang kabaliwan mo. Pag hindi mo ginawa, mamamatay siya. Mas pipiliin mong manalo. Wala akong magagawa. Kaya nga hindi ako isang doktor eh. Wala kang puso. Akala ko, isa kang tunay na doktor. Akala ko iba ka sa akin, Dr. Park. Papuntahin mo ang team ko sa opisina. Ooperahan niyo po ang pasyenteng... Alam niyo namang lahat Obserbahan ng na internal medicine. labag sa loob ng direktor ang operasyong to. Oo nga. Ayos lang kung ayaw niyong sumali. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. Chief Han, estudyante pa lang po ako ngayon, kaya pasensya na. Isang bagay lang ang gusto kong linawin. Sasagutin mo ba ang buong grupo? Kung sakaling matanggal kami sa trabaho? Gagawin ko makakaya ko. O sige. Sasali ko. Ako rin. Sasali rin ako, Chief Han. Ako rin po. O sige, tapusin na lang natin agad bago malaman ng director. Posible bang gawin yun, ha? Maghanda na tayo. Dr. Han, kooperahan niyo na po bang mama ko? Hindi ako nagkamaling naniwala kung gagawin niyo. Si Dr. Han na raw po bang mag-o-opera sa misis niyo? Oo. Yay! Tapos na! Ang galing! Tapos na ang laban na to. Bakit po? Si Dr. Han na raw ang gagawa ng operasyon doon sa pasyente. 2-0 na kayo. Panalo ka na. Ito na ang huling operasyon ko rito. Anong mangyayari sa'yo? Si Dad siguradong magagalit. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo lahat. Pero galing sa puso ang sasabihin ko sa'yo. Totoong-totoo lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Magiging maayos din ang lahat.
Nandito rin ba kayo para tulungan ng mama ko? Dr. Park, aalagaan niyo po ang mama ko. Patawad. Parte pa rin naman ako ng team, di ba? Oo naman. Sigurado ka ba? Yun po nabalitaan ko. Ay, paano niyo po ba? Mapagkakatiwala ng hindi nakakaintindi. Para pong may hindi tama eh. Sinuway niya ako! Doktor, oh. Okay lang. Yan ang pwesto mo. Handa na kayong lahat? Scalpel. Director, Tumahimik ka riyan. O bakit ganyan ka makatingin? Wala akong kilalaman dito ah. Chiefan, nanonood po sa atin ng director. Huwag mong pansinin, gawin mo ang parte mo rito. Sir, Bilis! Kakausapin ko siya. Itigil niya yung din! Sasabihan ko ang pamilya niya kapag tapos na ang operasyon at hihingi ako ng tawad. Tumahimik ka! tama na! Titigil nyo na yan! Ako naman, ito na naman tayo. Kakalimutan ko lahat na ito kung ititigil yung operasyon. Chiefan! Aalis lang ako rito kapag tapos na ang operasyon. Pagkatapos dyan? Sige. Lahat kayong nariyan sa loob. Makinig kayo. Lumabas na kayo ngayon. O gagawin kong miserable ang buhay nyo. Naintindihan niyo ba? Ano ba ang ikinatatakot nyo? Tumahimik ka na yan! Kung sasabihin natin sa pamilya niya ang nangyari at hihingi ng tawad, hindi na tayo idedemanda ng pamilya. Wala akong alam na kasok ka dyan ang kinalabasan! Yun ay dahil wala ka namang hininga ng tawad na galing sa puso mo kahit kailan! Naging sakim tayo sa pera at papuri. Kaya hindi natin inintindi ang mga anak at magulang ng mga pasyenteng naagrabyado natin. Sinabing tama na! Ipapakita ko sa inyo na mali ang ginawa niyo. Chiefan! 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 Kailangan nating mag-focus. Good luck sa'yo, Dr. Kim. Dito mo lang ito ang pansin mo. Direction.
Naku. Saktan. Subukan natin patigilin ang pagdurugo. Suction. Alagaan niyo po siya maigi. Kailangan magpatawag na emergency meeting ngayon din. Sa ano pong dahilan, sir? Pinakailaman nila ang operasyon ng ibang department na walang paalam. Idadagdag, kung po ba na sinaway nilang utos yun sa kanila? Humanda ka madimanda kapag ginawa mo yan. Ididimanda niyo ako? Oo. Kung gusto niya sabihin ang totoo, bahala siya sa buhay niya. Sabihin mo sa lahat na napatay ni Josefa ng pasyente habang nasa loob ng operating room. Sa kanya mo ibuhos ang lahat ng sisi sa operasyong ito. Nakuha mo! Opo, Direktor. Sige po. Ano ba? Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Saan ka pupunta? Hindi mo na kailangan malaman. Magpadala pa kayo ng dugo. Dugo, bilisan nyo! Suction. Suction. Vital signs. Bumababa ang blood pressure niya. Nahanap mo na. Hindi ko pa rin makita eh. Kalma lang. Pero Dr. Han, Sabi ko kumalma ka lang! Bernie Q! Ako na magtutuloy. Bakit parang nahihiya kayong lahat dyan? Wala kayong ginawang masama kaya huwag niyong pahirapan ang mga sarili niyo. Ang mga taong nasa taas ang dapat makonsensya, hindi kayo. Ganyan sila. Tama yan. Tiwala lang sa sarili. Kayo lang naman ang mga tunay na doktor sa napakalaking ospital na to.